Sa umagang ito, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isang propesor at ito ay mula sa University of the Philippines College of Law, Attorney Michael Chu Jr. Magandang araw ho ang aming pagbati. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program. Kunan lang po namin kayo ng reaksyon hinggil doon sa mga ibinabatong paratang nitong si Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Marcos. Ngayon ay laman ho kasi ito ng mga diskusyon di lamang sa Pilipinas, kahit yung ibang mga nationality ay nagbibigay din ng kanilang saloobin hinggil dito. May mga natuwa, syempre meron din hong hindi. Ano ho ang take ninyo dito sa mga ganitong senaryo, Professor? Magandang umaga lahat po na nakikinig at nanonood sa Bombo Radio Philippines. Sa akin, dapat hindi tayo na didistract, no? Malaking bagay dito ay politika, merong mga alitan sa loob ng kanilang pamilya siguro or sa loob ng kanilang political na environment. Pero sa akin, dapat yung focus ng publiko ay doon pa rin sa main issue, which is yung corruption, sino man yan, no? Whether incumbent or not, or wala na sa posisyon, kailangan dun pa rin yung atensyon ng mga tao at huwag tayong ma-distract dito sa mga alitan na ito na isinasa publiko dahil although makaka-apekto ito sa ating bansa na nag-aaway-away yung mga nasa posisyon natin ng mga leader, sa akin secondary iyon. Dapat yung pagtuunan natin ng pansin ay unang-una, paano ba natin matutugunan itong issue ng infrastruktura at lalong-lalo na at hindi naman tumitigil ang pagdating ng mga bagyo sa Pilipinas. At pangalawa ay, so unang mapapanagot ba natin yung mga may kasalanan dito at may mga ginawang illegal. Pangalawa is, ano ba yung gagawin natin sa future, no? Para hindi na maulit ito, ano ba yung kailangan amyendahan sa batas or ano ba yung kailangan paigtingin na implementasyon para hindi na mag-suffer ang ating mga kababayan sa mga kondisyon na ito. Okay, by the way, Professor, ang akin hong katandem ngayon ay si Bombo Jaira Hangayo. Anyway, ito yung ikalawang katanungan ko po para sa inyo. Agad ho kasing pinabulaanan ng Palasyo Malacanang yung mga paratang ni Senator Amy, and ngayon ay kinikwestiyon yung tungkol doon naman sa ano bang basihan, ano ba ebidensya. Sa tingin po ninyo, ano kaya ang totoong layunin ng mga ganitong klase ho ng pagbubunyag? Lalo na, ito'y magkapatid ang pinag-uusapan ho dito. And of course, ito ay nalantad sa publiko yung ganito kaseryosong usapin. Totoo man o hindi, malaki ho ang posibleng maging epekto in the long run, Professor. Lahat naman ito ay political, no? Ito ay nakikita ng maraming aktor na pagkakataon na maibaling ang atensyon doon sa nag-iimbestiga kasi ang administrasyon ni Pangulong Marcos ang nag-iimbestiga ng mga proyekto na ito, ng mga anomalya na ito. At siguro ay kasama doon sa kanilang mga layunin ay kung sino man yung may atensyon ngayon, maibaling naman sa iba, no? Pero para sa akin, again, hindi dapat ito yung focus natin. Sa tama lang siguro nasagutin ni Yusek Claire Castro itong mga aligasyon na ito. Pero para sa akin, itong magkapatid, hidwaan ng pamilya ay dapat secondary. Hindi ito yung focus natin dapat. Okay, ang akin hong katandem dito si Bombo Jaira. May ilan din punto na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Jai, with your question. Professor, kinumpirma ni Senator Panfilo Ping Lacson na totoo itong 100 billion pesos insertion sa 2025 budget, pero hindi umano ito alam ng Pangulo. Sa tingin po ninyo, Professor, sisimulan ba ng Presidente ang investigasyon na ang endpoint mapupunta sa kanya? So far naman, yung investigasyon ay nangyayari, no? At sinisimulan at mayroong proseso na nagaganap kahit na I think even itong sa flood control project ay hindi, kahit naisip man nila or hindi, ay nandoon yung posibilidad na babalik ito sa administrasyon at sa mga nakaupong opisyal, no? Pero parang hindi naman yun naging hadlang
para imbestigahan. So, tulad din yan dito sa budget insertions dahil may role ang presidente at ang ehekutibo sa pag-draft nitoong or pag-prepare nitoong National Expenditure Program, which is really where the budget begins, na imbestigahan din kung paano nagkaroon ng ganoong mga amounts doon. Pero sa akin yung budget at appropriations ay talagang domain ng Kongreso, no, ng House of Representatives at ng Senate. So kung meron mang mag-iimbestiga kung bakit may nakapasok na insertions dyan, lalong-lalo na kapag pinag-uusapan natin ay doon sa BICAM, no, ang makakaalam niyan talaga ay yung mga legislators, no, miyembro ng House of Representatives at ng Senado. So sila dapat ang nag-iimbestiga kasi sila naman ang may kapangyarihan magpasa ng batas tungkol sa budget. No, nagpo-propose ang presidente at sinasign niya at pwede niyang i-veto yung budget at appropriations. Pero yan talaga nanggagaling yan sa Kongreso. Ngayong kinumpirma ni Senator Lacson itong 100 billion pesos project insertion, may bigat na ba, Professor, itong revelasyon ni Zaldico gayong tumugma ang kanyang paratang? Sa tingin ko may dapat nating busisiin, no? Yung kanyang mga alegasyon kasi tulad ng lahat ng mga narinig natin na posisyon dito sa kontrobersiya na ito, sa issue na ito, dapat susiin natin ng maigi para alam natin kung ano yung katotohanan, no? Pero meron talagang, kung kahit man may nagtugma, ay hindi pa rin sapat. Iyon, no? Unang-una, dapat hindi natin kalimutan na kahit may ibinaling ni representative yung atensyon sa ilang miyembro ng administrasyon, ay nakinabang siya based on the reports, no, sa mga proyekto na ito at kumpanya yung contractor. So, hindi dapat yun mawala sa ating pag-iisip na meron siyang role dito sa proseso na ito. Kaya dapat siguro ay nasa Pilipinas si representative, no, para kanyang talagang maharap itong mga aligasyon na ito at kung meron talagang katotohanan, no, kasi hindi naman ibig sabihin na nagtugma yung mga detalye ay yung buong kwento niya ay may katotohanan, no. So kailangan nandito nasa Pilipinas siguro siya, harapin niya at mag-execute siya ng mga dokumento under oath para kung meron mang mga detalye na kailangan ilabas ay mapabulaanan o mapatotohanan niya sa tamang forum. Ano naman po ang inyong pananaw, Professor, sa pag-usad ng Independent Commission for Infrastructure Investigation? Sapat ba ang kakayahan nila o kailangang dagdagan ang kapangyarihan ng komisyon? Sa akin nga, ito nandito na tayo, no, sa may komisyon. Sa akin nga hindi na kinailangan ko maggumawa pa ng komisyon kasi may kapangyarihan na yung mga opisina ng gobyerno na meron tayo tulad ng DOJ, tulad ng Ombudsman. Pero ginagawa talaga ito sa mga special na issues under the Office of the President, no? So okay na, nandito na tayo na may ICI. Kasi limitado talaga ang magagawa ng mga komisyon na gawa ng presidente, no? Kasi hindi naman siya batas. Hindi batas ang gumawa ng komisyon na ito. So hindi din siya mabibigyan ng napakalawak na mga kapangyarihan. So sa akin, kung ano yung nasa executive order na nag-create ng komisyon, yun na yung gaano kalawak yung maibibigay na kapangyarihan tulad ng pag-iimbestiga, pagkalap ng ebidensya, pagsabina. In fact, may mga nakaraan na tayo ng mga komisyon tulad ng ICI na hindi man lang ma-implement ang kanilang mga contempt citation, kailangan pa ng assistance mula sa korte. Halimbawa, itong sa ICI na ito, sa executive order, ang nag-iimbestiga siya pero sa huli, ang kaya niyang gawin ay magrekomenda ng mga kaso sa DOJ, magrekomenda ng mga kaso sa Ombudsman at sa iba't iba pa. So sa akin, parang bakit ba hindi na lang ito ginawa mismo ng DOJ at ng Ombudsman or kung meron mang interagency task force na pwedeng buuin, no? So
hindi siguro mas malawak na kapangyarihan pa ang kailangan dahil nandito na tayo na may ICI. Ang kailangan ay transparency, no? Dapat nakalahad sa publiko kung ano ang nagaganap sa loob, no? Nakikita ng publiko kung paano iniimbestigahan at paano sinususi ang mga testimonya at mga dokumento, hindi tago sa atin na mamamayan. At pangalawa ay siguro pabilisin ang proseso, no, lalo ito ngang issue ni representative ko, no, so naririnig natin na yun ay hindi nila ma-evaluate ng maayos yung kanyang expose di umano kasi wala nga siya, hindi siya makapag-submit ng statement under oath. So itong mga teknikalidad na ito nagpapabagal siya ng mga proseso na dapat ay hindi naman. So siguro yun, kung meron mang kailangang baguhin, ito yung pabilisin ng proseso at dapat lantad ang proseso, no, na nakikita ng mamamayan kung anong nangyayari sa loob. Yeah. With that, maraming salamat, Professor Michael T. Chiu Jr., Assistant Professor dyan sa University of the Philippines College of Law. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.